Halos tapos na ang preparasyon ng Commission on Elections o COMELEC para sa Hatol ng Bayan 2025. Samantala, pinagtibay na ng COMELEC ang bank ang pagkansela sa accreditation ng isang party list. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Halos patapos na ang Commission on Elections sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan 2025. Katunayan, ang mga automated counting machines, 99% na umanong tapos sa final testing and sealing. Ibig sabihin, unti-unti nang napaplansya ang lahat ng gagamitin sa eleksyon. Kuya, 99% na po as of kagabi ang lahat ng nakapang-final testing and sealing sa buong Pilipinas sa 94,000 na presinto meron po tayo. Tiniyak din ng COMELEC, walang magiging aberya kahit sa mga linya ng kuryente sa halalan. Nakipag-usap na sila sa Department of Energy at siniguro na sa komisyon walang brownout sa buong bansa sa eleksyon. Kung meron man, may mga baterya umano ang ACMs. At ginagarantiya sa atin ng Department of Energy, walang parte ng ating bansa ang mawawala ng kuryente sa araw ng eleksyon. May mga kaunting inaayos na lang naman ang COMELEC tulad ng pag-atras ng 30 electoral boards mula sa BARM at Cotabato dahil may sakit umano o kaya ay kamag-anak ng mga kandidato. Pero sasaluhin na ito ng mga tauhan ng Philippine National Police. Cotabato 10 at ibang parte ng Bangsamoro 20 sapagkat related sila o kung hindi man may karamdaman kaya hindi sila makakapaglingkod. At dahil dito, pumasok na po yung plan B natin which is gumagamit at gagamit tayo ng mga PNP personnel na pamalit doon sa mga electoral board members na hindi po makapag-serve. May paalala naman ng COMELEC sa mga kandidato ngayong 4 na araw na lang bago ang botohan. Hanggang May 10 o sa Sabado na lang ang kampanyahan at sa May 11, simula na rin ang liquor ban. Sana din sa pagboto ng mga kandidato, huwag nang mag-ikot sa mga eskwelahan. Kung maaari, diretso na sa labas ng voting centers. Bawal din ang pamamahagi ng sample ballots sa eskwelahan dahil posibleng pasok yan sa vote buying. Samantala, ngayong araw, may isang kandidato naman ang diniskwalipika ng COMELEC 2nd Division ay ito ay si Christian Ian Sia dahil sa discriminatory remarks nito noong kampanya. Maaari pa namang umapela si Sia pero ang party list organization na Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List, COMELEC unbank na ang nagkansela ng kanilang accreditation. Sakaling magkaroon ng boto sa eleksyon, ituturing na itong stray votes. May 450 pa namang kaso ng vote buying at 26 na kaso ng Task Force SAFE ang nakatakdang resolbahin ng COMELEC. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.